Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click nyo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, sino ang karapat-dapat? Si Spamby ba? Yeah? Papakilalang bagong mayor na naglalabas ng limpak-limpak na salapi, di ba? Tumutulong daw, namimigay ng spam, di ba? At itong si Mayora, nakasalukuyan nakaupo. Sinasabi niya na direkta daw ay yung kanyang tulong sa tao. Kaya daw wala siya sa social media. O ang ating Yorme Isko Moreno na may resibo. So tingnan natin guys yung kanilang background sa education, di ba? At kung anong mga ginagawa nila. At kung ano mga nagawa nila sa paggugobyerno. So, alamin natin guys. Pero bago yan, siyempre, wag natin kalimutan ang ating mga ka-Iskoyans na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa Maynila man o nasa labas ng Maynila. So, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. At sa lahat ng mga Iskoyan forever, mabuhay po kayong lahat. Love, love, love. So yun na nga guys, alamin natin kung sinong karapat-dapat sa kanilang resume, kumbaga, di ba? So, unahin natin ito nagpapakilala si Spamby. So, titingnan natin ito sa Spamby. Medyo bata pa guys, 42 siya, taga Sampaloc. Hindi pa nag-mayor. Running mate niya itong si Nino Magno. Hindi natin kilala yan guys, di ba? Tapos, ang kanyang policy o focus platform ay ano ba to? Medyo malabo. Ayun, improve healthcare, community development, livelihood, and poverty affiliates. Parang ganun guys. Medyo malabo lang, pasensya na, di ba? So sa kanyang education, ano nga ba ang kanyang education? Ang kanyang basic education is Angelicum College, grade school and high school. So ito yung Angelicum College guys, parang affiliated ito ng UST. Isang Catholic school din to. So, ibig sabihin, private school to. At yung kanyang college ay Bachelor of Science in Civil Engineering in University of the Philippines. So, pwede na, di ba? At ang kanyang postgrad, Doctor of Humanities. Kanyang affiliations, guys. Co-founder ng Front Row International, President ng Front Row International, President ng Maserati Philippines, President ng Modena Motorsports Company, founder ng Front Row Cares Foundation, host ng Dear SB, CNN Philippines, GMA Network, host din ng Will to Win ng TV5 noong 2024. Ngayon yan guys. Ano nga ba yung nagawa sa gobyerno? Ito guys. Government experience, legislative, representative, tutok to win, party list, 22 hanggang ngayon present. So, pagdating muna sa education, ibig sabihin, may kaya siya kasi nakapag-aral din kahit papaano sa private school guys, di ba? At may alam naman siguro kasi University of the Philippines. At yun na nga, kung makita natin sa kanyang background, sa kanyang affiliation, puro negosyo nga, mga private company, kagaya ng Front Row daw, na kanyang mga hinahawakan. Pero pagdating sa government experience, isa lang guys, malinis guys, malinis. Diba? Isa sa representative o congressman ng tutok to win party list. So, congressman siya dahil sa party list. So, ibig sabihin guys, kung titignan mo yung kanyang background, pagdating sa paggugobyerno, malabo sa sabaw ng pusit guys. Yung legislative kasi tagagawa lang ng batas yan. May tulong din, siyempre may pondo yan guys, di ba? Pero yung mismo magpapatakbo ng gobyerno, kasi ni councilor, hindi siya nakatakbo guys, ni chairman,
di ba? Wala, ni Vice wala. So malinis ang kanyang record. Talagang gusto lang niyang hangarin ang pagka-mayor nitong si Spamby. So malinis guys. Pagdating sa paggugobyerno, mahirap pagkatiwalaan dahil nga sa sobrang dami ng gagawin. At kung wala ka masyadong alam sa paggugobyerno, lolokowin ka lang ng mga nasa paligid mo, sasamantalahin ka lang, di ba? Magiging kawawa lang ang Maynila. Di ba? Kasi imagine nyo, almost 2 million tayong botante dito, o residente ng Maynila. Paano mo yan i-manage, di ba? So kung makita natin sa kanyang private company, konti lang naman yan guys. Di ba? Kaya kayang-kaya mong i-manage pagdating sa company at meron ka rin taong tagapagano niya. Pero pagdating sa gobyerno, milyon ang pinag-uusapan. Di ba? Paano mo patatakbuhin yan? Sa dami ng issue, sa dami ng mga problema, kung hindi ka sanay sa pag-gobyerno, mahirapan ka. Yung unang taon mo, mag-aaral ka pa. Guys, pag-aaralin mo pa ang lahat ng bagay. Yung mga pagpasapasa ng mga ordinance nila, di ba? Yung mga nadatnan na mga policy, di ba? Yung mga department heads, kita mo, di ba? Baka hindi niya control, may hirapan siya. So marami pa. So matotal, marami pang kakainin bigas. Guys, itong si Spamby. Di ba? So okay guys, anong masasabi niyo dito kay Spamby na wala halos record sa pag-gobyerno? So, dito naman tayo kay ate, kay Mayora guys. Ito po na. Di ba? So nasa 59 ba ro? Wait lang guys, malabo. Mukhang 59. Taga Sampaloc din. Ngayon, mayor siya. Ang kanyang policy, di ba? Focus platform. Healthcare, social service, community engagement, and good governance. So, hindi ka na magtataka dahil doktor siya, natural, dapat healthcare siya kanya. So, mamaya, pag-usapan, balikan natin yung goal. So, ang kanyang college, di ba? Bachelor of Science in Biology. Santo Tomas din siya, guys. So, ibig sabihin, may pera din, di ba? Mahal sa UST, guys. Hindi biro ang magpaharal dyan. So, ibig sabihin, talaga may kaya kasi nga vice mayor ng kanyang tatay, di ba? Itong si Yumaong Danny Lacuna. Di ba? So, Doctor of Medicine siya. Yun, nag-doctor na siya doon sa De La Salle University at Emilio Aguinaldo College. Residence in Dermatology Hospital ng Maynila Medical Center. Yun yung postgrad niya guys. Doctor of Public Administration, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. So yun guys, di ba? So ibig sabihin talagang may pera sa magaganda. Yung kanyang eskwelahan, kanyang grad, nag-doktor pa siya sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. At sa affiliation, anong affiliation niya? Residence and Physician Hospital ng Maynila, 1992 to 1995. Public Healthcare, Physician ng Manila Health Department. Head ng Medical Team and Office of Vice Mayor Danny Lacuna. Ang tatay niya to, di ba guys? Member ng Coalition ng Nagkakaisang Pilipino, 2004. At Deputy Leader ng Asenso Manileño 2005-2024. So kasama niya na dito si Yorme yata, kundi ako nagkakamali guys. At member din siya ng Pwersa ng Masang Pilipino, kay ERAP na to, 20. At member ng National Unity Party 28 to 21. At Vice President for Internal Affairs Action Demokratiko 2021-2024. So kay Yorme na to, kasama niya dito. Leader ng Asenso Manileño 2024. Member ng Lakas, yun na guys, tumalun na, di ba? Kay Tambulos-los. Itong si Mayora. So ano nga ba ang kanyang good governance? City Social Executive City Social Welfare Officer ng Manila Department of Social Welfare 2013 to 15. Vice Mayor ng City of Manila 2016 to 2022 kay ERAP tsaka kay Yorme, at Mayor ngayong kasalukuyan. So kung titignan natin guys, talagang nakalinya lang
sa pagka yung doktor niya, siyempre yun ang specialty niya, pero hindi may kakaila na hindi siya galing sa hirap kasi magaganda rin ang kanyang background, di ba? So sa kanyang paggugobyerno, ito lang ang Manila Department of Social Welfare, tapos vice mayor tsaka mayor niya. So medyo sa legislative yun, naging councilor din siya noong 2004 to 2013. So may konti siyang background, di ba? Pero dapat sana natuto na siya sa mga ganitong background niya. Unang-una yung kanyang profession o specialty niya, guys, yung healthcare, di ba? Dahil doktor siya. Pero anyari ngayon, unang-unang may nagreklamo sa kanya sa health, di ba? Yung online registration na kung saan ang officer yung kanyang asawa, itong si Fox Pangan, di ba? Na kung saan ay nagsinungaling pa habang nagsasalita. Sinabi niya na hindi raw totoo ang online registration, pero umalma yung taong bayan. Ano sabi? Hindi, totoo yun. Sabi na, kumambyo siya, di ba? Hindi naman kayo kumambyo. Pasensya na, tao na, di ba? Nagpapalusot pa. At bukod doon, di ba? Yung Baseco Hospital na tinapos na nung panahon ni Yorme, alas tapos na. 3 years nang nakatingay. Hindi binubuksan, guys. Hindi binubuksan. Wala tayong nakita mga magagandang bagong hospital, di ba? Bukod dun sa pinagawa ni Yorme. At binabatikos pa dahil sa kanilang ginawang mga health permit na yan, di ba? Para yung mga manggagawa ay mahirapan din. So, sa mismong kanyang profesyon, itong si Mayora ay hindi nag-excel. Puro batikos at nagreklamo. Paano pa niya yung nila, di ba? Although, ginawa ka niya na at nakita na natin yung resulta, guys. Talaga namang wala tayong masabi dahil wala namang alis nagawa. Kahit sinong sabihin, kakausapin mo dito sa Maynila, talagang maraming ayaw kay Ani Lacuna. At ngayon, di ba, yung bagong kaka-vlog lang natin na issue, si Eddie at Patty, nandito na rin, di ba? Dahil nga bumalik na yung mga vendor na sumasakop sa kalsada, nagpapadugyot, nagpapagulo dyan sa Divisoria, di ba? Yan ang issue ngayon. So sa performance mismong si Yorme nga, di ba? Sinasabi niya na hindi mo nagampanan ang iyong trabaho. So punta na tayo, guys, dito kay Yorme. So itong si Yorme 50, bata pa, di ba? Golden boy, taga-Tondo, o isang term ng pagka-mayor at si Chia Chensa yung kanyang running mate. Sa policy focus and platforms, infrastructure development, yan, ito yung mga naglalaki ang naggaganda ang world class, guys, na public school, diba? Hospital ng Manila Zoo, dyan pumapasok yan, guys. At yung social services, yung ayuda, diba? Lalo na kayo magpapasko dati nung kay Yorme, guys, may ayuda na pagdating ng December. Tingnan natin kay Mayora. At ano ba itong isa? Ayun, wait lang, guys. In-city vertical housing projects, yun na, yung mga condominium na kung saan ngayon ay pinapakinabangan ng libo-libong Manileño na dating mga squatters. At meron pang inaabangan, diba, guys? 3 pa yan. San Sebastian, sa Pedro Hill Residence, di ba? At yung San Lazaro Residence. 3 yan na hindi natapos ni Mayora, guys. Di ba? At tingin natin, pagbalik ni Yorme, tatapusin mo na ito. Kasi marami pang pamilyang makikinabang dyan na kailangan na gawin. Environmental protection. Isa sa kanyang pinoprotektahan itong malapit sa City Hall, yung Mayan Garden dyan, di ba? Yung last lang of the Metro Manila, na kung saan dati panahon na hirap, guys, binibenta yan para gawing establishment yan. Pero nung umupo na si Yorme, kinancel niya yan, hindi na siya pumayag dahil siyempre yung environment natin kailangan ng maraming halaman. Diba? Napunta na ba kayo doon, guys? Napakaganda, diba? Doon sa pinagawa ni Yorme sa halos likod lang ng City Hall yan, ay nang malapit sa SM, kung saan tayo nagsimula nung magpapile ng certificate of candidacy itong si Yorme. Improvement quality education.
and healthcare. So yun na nga guys, di ba? Education, inuna niya yung mga world class na public school. Yung Almario, di ba? Yung Dr. Alejandro, yung yung Magsaysay, meron pa. Pagbalik ni Yorme guys, matatapos na rin yun. At saka yung healthcare, yun na nga. Yung nagawa rin niya to, di ba? Sa pandemic, nasubukan na rin si Yorme dyan guys. Healthcare system, di ba? Talagang yung iba, walang bakuna. Sa Maynila may bakuna. Meron pang drive-thru na vaccination, di ba? So, dito sa pinapakita at nagawa niya na lahat halos, ano ba yung isa? Cleanliness and order. Yun. Isa rin to. Resibo niya rin yung nito guys. Kalinisan. Diba? Una nga dyan, Divisoria, nilinis. Ginaya pa nga niya ni Pangulong Duterte guys. Sa buong Pilipinas, binawal yung mga vendor na nasa kalsada. At ngayon, bumalik na nga itong shady party. Kaya magulo ulit dyan guys. Diba? Ibig sabihin guys, sa kanyang policy focus platforms, nagawa na niya. Diba? Meron na siyang nasibo na nakikita natin at pinapakinabangan na ng taong bayan. Doon pa lang wala na sila, talo na talaga sila. Itong si Spambi tsaka itong si Mayora. Diba? So sa education guys, itong si Yorme, siyempre siya ano lang to, Rosario Almario, yun na nga, diba? Yung public school. So doon pa lang, alam mo na, mahirap siya, talagang mahirap siya guys. Public school na ngayon ay ginawang world class na, di ba? The best. At yung kanyang Bachelor of Arts and Business Administration sa International Academy of Management and Economics. Bachelor of Public Administration, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kasi dito medyo umaangat na siya dito guys. Kaya sinikap niya na. Pero kung mapansin niyo, puro public pa rin yung school niya. At yung local legislation and finance ng UP Diliman. So kaya nga, di ba guys, sa finance, na-awardan si Yorme gold kung paano siya umawak, masinop sa gobyerno. Pagdating sa pera. Di ba? Nagawa rin yan guys. Nagkaroon ng award. So, i-resibo na naman yan guys. At itong Strategic Leadership Program, Oxford University. Yung isa, Executive Leadership, so nauna pala yung program, Harvard University. Ito yung kinukwento niya na nag-online lang tapos tinawagan siya, pumasa siya, di ba? Nagpunta sa Amerika at nag-aral doon. Kahit mga short-term period of time lang. Pero at least, napakinabangan niya. Ang nag-doctorate siya sa Humanities in Community Development, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Diba? At Doctor of Laws, nag-law din siya guys, San Beda University. So, excuse me po guys. Nasa midlock, sorry naman. So, makita natin sa kanyang education, hindi rin na pag-iiwanan. Bagamat nanggaling siya sa public school, di ba? Na mga mababang paaralan lang, pero nakita natin, unti-unti siyang nagle-level up. Kumbaga, yung taong masipag talaga si Yorme guys, di ba? Na talagang inangat niya mismo ang kanyang education dahil nakita niya. Di ba? Kasi nung bagong pasok pa lang siya, sabi naman niya, high school finish siya, 23 years old. Di ba? Sa grounds, alam niya yung buhay dahil galing siya sa hirap. Pero pagdating sa education, kailangan niyang malaman. Kaya nga siya nag-aral eh. Di ba? Kaya nga siya nag-aral kasi alam niya, dun ang kakulangan niya. Kaya pinuno niya guys. Yun ang maganda kay Yorme. Alam niya pagdating sa grounds, maalam na siya. Alam niya yung buhay mahirap, alam niya kung paano tumulong, wala na siya problema dun. Kasi naranasan niya yun. Pagdating sa education, dahil nga counselor ka, magiging vice mayor ka, magiging mayor ka, kailangan kahit pa paano may education background ka. Dahil hindi naman biro. Alam naman natin maraming legal na pinag-uusapan dyan, yung mga desisyon, di ba? Yung mga policy maker nila. So, kailangan may alam ka talaga sa education. So, sumabay din siya, di ba? Para hindi siya mapagtawanan dahil nga sa experience niya, pinagtatawanan siya, kinukutsa siya. Kaya nag-aral lang mabuti.
Sa kanyang affiliation, ABS-CBN, GMA, alam naman natin guys, artista siya, di ba? O ito, leader ng Asenso Manileño, participant ng US State Department ng Washington, o yun, pupunta pala siya dun guys. Member ng Puwersa ng Masang Pilipino, National Unity, President ng Aksyon Demokratiko hanggang ngayon, President ng Scott Media, yun yung Discovery Net guys. Host din siya ng Itbulaga na pinasara. Ngayon sa GMA siya. At talent ng Sparkle ng GMA. So maganda, di ba? Ano rin siya, nakipag-alubilo sa tao. At yung kanyang gobyerno, diba? Government experience, ang kanyang pag-gobyerno, executive. Vice Chair siya ng Manila, Manila Historical and Heritage Community. Tama ba? Communication. 2007 yun. At Vice Mayor siya sa City of Manila noong 2007 hanggang 16. External Peace. Ito yung nagpunta siya sa kay Joma Season 2 na sinasabing NPA daw siya guys. NDFP, CCP, Peace Talks, di ba? So, negotiator sila guys dito. At naging chairman din siya ng North Luzon Railways Corporation, yung malaking project natin. At undersecretary ng Department of Social Welfare and Development or DSWD at City Mayor. So kung titingnan natin guys, pang public talaga, pang serbisyo lahat ang kanyang government experience. Kaya alam niya ang buhay ng tao yung pagkaayu-ayuda. Galing din siya sa DSWD, Peace Talks. So, napakaganda guys. Halos yung kanyang resume, kung titignan natin, ay talagang malaman. Diba? At ang maganda doon lahat may resibo na. Kumpara dito sa dalawa kay Spamby. Diba? Yung mga partido dito, parang sumakay na lang itong si Mayora. Kay Yorme dahil nakatandem niya, diba? Naging kapartido nila. So, talagang makita natin guys, malayo pa guys. Malayo pa kanilang lalakbayin. Pagdating ka sa experience, sa education, hindi natatalo si Yorme. Diba? Kumbaga, yung dalawa, pinapangako pa lang yung mga gusto nilang gawin. Si Yorme, yung mga nakalagay dito, nagawa niya na lahat. Wala ka nang hahanapin pa, guys. Diba? Kaya kailangan na po natin ibalik si Yorme sa pagka-mayor dito sa Maynila at ang buong Yorme's team para bumalik sa Ningning. Diba? The Manila will make great again. Guys, diba? Kailangan na natin to. Sa experience ni Yorme, kahit nakapikit to, alam niya ng trabaho niya, guys. Alam niya na. Diba? Kaya nga na-discovery niya dyan si Eddie at Patty. Diba? Pero hindi niya ginaya yun, guys. Kapag masama si Yorme, hindi niya ginagaya. Doon sa part ng mabuti. Kasi pera kapalit nun. Diba? Matutokso ka na kung limpak-limpak na pera ibibigay sa'yo. Papayag ka na yung magkaroon ng bando. Diba? Diyan sa Divisoria. Pero hindi. So, ibig sabihin guys, approve, check. Si Yorme ang palado sa record pa lang. Siya ang tunay na karapat-dapat na bumalik sa pagka-mayor. Dahil lahat, di ba? Peace and order, kalinisan, infrastructure, pagtulong sa kapwa, financial, lahat. Alam niya guys, talagang all around. Bilip tayo sa grounds, lalo na sa grounds. Kaya perfect talaga si Yorme bilang isang mayor ng Pilipinas na pwedeng gawing model ng Maynila at pwedeng gawing model ng buong Pilipinas. So alright guys, so huwag pong kalimutan, like, share, and subscribe para mas maraming makapanood, mas maraming bumoto kay Yorme. Diba guys? At huwag kalimutan mag-comment. Pakita natin ang ating puwersa, ang ating saloobin, ang simpatsya na tanging si Yorme lang ang karapat-dapat na maging mayor ng Maynila. So, ganito lamang po guys. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng buong may kapal. So, Manila, God first.